Hello guys, good morning, good morning, good morning everyone. Welcome to my channel again guys. Welcome to my vlog again guys. And happy New Year. Still we have our New Year. Today is January 4, 2025. So, yun guys, tayo nagluluto ngayon ng fried rice. Ayun o, nilagyan natin ng bawang. Magluluto pala tayo ng fried rice. Again, kasi kahapon may natira tayong kanin na malamig. So, masarap gawin nating fried rice. At i-partner natin ay i-partner natin itlog. So yun, itlog partner natin. So how are you guys? I hope you are fine like me. And as you know that life is always ups and down. So hindi, kumbaga, may araw na masaya tayo, may araw na sobrang blessed tayo, at may araw naman na kapos tayo. At talagang normal lang yun sa buhay ng tao. So, yun guys, life is always ups and downs. And that is why we have to be ready and always prepare for our for the challenges every day in life. So, ayun. Alam nyo guys, maraming beses na ako nagsabi na hindi muna ako magkakanin kasi para makadiet ng kunti, magbawas muna ako ng 2 kilos kasi nagdagdag na naman ako ng 2 kilos. Pero, inuunti-unti ko lang siya. Hindi ko binibigla ang pagda-diet kasi siyempre 50 plus na tayo, so kailangan unti-unti lang yung pag-diet. Sarap yung fried rice natin. Maya-maya kain na tayo. Basta wag lang guys, araw-araw tayo magkanin. Wag lang. Sa edad nating 50 plus, mas maganda. Madalang lang tayo magkanin. At more gulay at more fruits. At least man lang makakain tayo sa isang araw ng 3 klaseng prutas. Isang apple at saka isang saging. Ayan. At mga ilang perasong grapes. Or dalandan. Kasi, kagaya niyan doon sa lamesa natin, o merong pinya doon, so babalatan ko na yan mamaya kasi masisira na naman. So, kaya, I hope guys, your New Year is healthy, that our family and ourselves is stay healthy and blessed. But being blessed in life, we have to work hard. So, ayan, manang-manang na naman ako. Payo na naman ako. Payo ng payo. Kasi gusto ko, guys, kagaya ng sinasabi ko, mayroon ako maibibigay sa inyong magandang payo. Kasi, alam nyo guys, ang taong tatamad-tamad, sa totoo lang, ang taong hindi matyaga magtrabaho at inuuna yung reklamo, hindi talaga uunlad sa buhay. Alam nyo guys, sa totoo lang, sa experience ko, ang taong umuunlad, maaga pa lang nagigising na, alas 5 or alas 4 pa lang nagigising na. So, nakakarami sila ng trabaho at nakakaipon sila. Alam nyo guys, ang pag-ipon, hindi yan nagagawa ng 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, kundi makikita ninyo ang inyong ipon after 10 years mahigit. So, kung swerte kayo, kung talagang i-bless kayo ni Lord dahil mabait kayo, dahil may nagawa kayong magandang bagay sa mga kapwa natin at sa ating mga, kung ano-ano mga nagawa nating maganda sa paningin ng tao at sa kapwa-tao is i-bless at mas mabilis dumaloy ang swerte. Baka ngayon pa lang umulan na ng pera. Baka ngayon pa lang uulan na ng blessings. So, ganun yun guys, basta may nagawa tayong maganda sa kapwa. So, mas mabilis ang blessings. So, pero kailangan talaga na paghirapan natin ito at gumising tayo ng maaga para maghanap ng trabaho. Yun lang guys. So, yan yung ating 2 itlog at ito ang ating ihalo. So, alam nyo guys, sa totoo lang, lahat ng mga magulang natin, lahat ng mga kapitbahay natin na may mga edad na, tama talaga sila guys. Yung mga nakakatanda natin, kapwa-tao, sundin natin sila. Kaya yun din ang sinasabi ko sa mga anak ko na makinig sila at gawin.
wag lang pakinggan kundi gawin. Halimbawa, maaga magising, maaga mag-prepare, para hindi malate sa trabaho. So, lagi ko yan sinasabi sa mga anak ko guys. At sa sarili ko rin. Siyempre, minsan nalilate din ako ng kunti. So, but I try to be on time in every appointment. Especially to our work. So, ganun kasi. So, ayun lang guys. Sana mapulutan ninyo ng aral itong aking vlog. At I hope na hindi kayo magsawang bisitahin ang aking small channel. Kasi alam nyo guys, kayo ang kausap ko dahil siyempre nakakamiss din naman talaga yung talaga yung makausap natin ang ating mga kababayan. Kaya lang siyempre dahil na sa sitwasyon natin na hindi lahat malapit, so magtiyaga-tiyaga lang tayo sa pagbablog at saka pagti-TikTok. Ayun. So, napapansin nyo guys pala, hindi ako nag-asin. Kasi hindi talaga ako nag-aasin guys. Hanggat maaari, ayaw ko mag-asin ng marami. Kasi nga, ng every time, kasi nga guys, sa edad nating ito, sa totoo lang, sa edad nating ito, is mas maganda mag-ingat tayo. Huwag masyadong maraming asukal, at huwag rin masyadong maasin. Kasi, nag-iingat lang tayo. Dahil minsan kasi kumakain din tayo ng mga sitsirya, di ba? So, kagaya ko, kumakain din ako paminsan-minsan ng chocolate. Minsan-minsan naman, kumakain din ako ng chips. So, doon ako bumabawi. Kasi, dapat bawi-bawi lang yan eh. So, kung hindi tayo nakakaiwas sa ibang mga bagay, so at least man lang, iwas tayo doon sa ibang mga kagaya niyan, asin saka asukal. Number 1, pag edad natin 40, 50, or 60, kailangan talagang mag-iwas na tayo sa maraming asukal at sa maraming asin. Kasi tayo naman din talaga ang gumagawa sa ating kalusugan guys. Dapat lang talaga natin napilitin ang ating sarili na huwag masyadong mag-asukal at huwag rin masyadong mag-asin. Kasi minsan nakakainis, no? O nga, no? Di ba, may oras talaga na nakakainis, no? Parang pag ayaw natin magtigil kasi masarap talaga yung maraming asin, tapos yung malalasahan mo, lalo na yung kape, sobrang matamis. Masarap, di ba? Pero, di ba gusto nating mabuhay ng healthy at mahaba? Siyempre, yun naman ang dasal natin. So, para ma-enjoy natin yung ating mga anak, ma-enjoy natin yung ating buhay-buhay na may trabaho at buhay lula, buhay kaibigan, yan. Siyempre, minsan-minsan pag kasama natin ng mga kaibigan natin, ibang saya naman yun eh. Masaya tayo kasama ang ating mahal sa buhay, pero iba rin ang saya na kasama ang ating mga kaibigan, mga kamag-anak, so ganun. So, kumbaga lahat yan ay combination. Kailangan natin silang lahat. So, kailangan natin makisama para lahat ng mga tao sa paligid natin is hindi magsawa sa atin. Kumbaga, yun, yung marunong lang tayo makisama. Huwag lang natin silang taray-tarayan, huwag natin silang ipahiya. Yan, huwag tayong gumamit ng mga words na sasama ng loob ng ating mga mahal sa buhay. Kasi, madalas kasi yung minsan hindi natin iniisip na nakakasakit na pala tayo sa kapwa natin. So, yun lang. Ganun lang ako. So, hanggat maaari, pwede kong asinan. Pwede ko siyang asinan ng kunti lang. Pero, dapat wag marami. So, ganun. Kasi hahalo ko siya uli. Wala lang. Yun lang yung style ko. Dami nito. Pero, uubusin ko siya kasi maaga pa naman. Kapag maaga pa guys, kumakain ako talaga ng marami kasi yun yung panlaban natin maghapon. So, pag may oras lang ako, siyempre pag duty ko, hindi ako makakain ng sobrang maaga kasi busy sa kuskus ng snow doon sa labas at kasi ngayon araw-araw ng halos frozen. So, kailangan talaga namin maagang umalis para hindi malate. Kasi minsan, pag may mga sa kalsada, kung ano-ano mga nadulas, maantala ka pa ng mga 7 minutes. So, mas maganda kung maaga tayong umalis. So, lalagyan ko lang siya ng kunting asin lang.
Kunting asin lang lalagyan ko siya. Tapos, lalagyan ko siya ng kunting maanghang. So, ayan. Ayan, kunti lang. Pampalasa lang. Kunting-kunti. So, ito yung chili powder. So, kaya grabe tayo dyan sa Pilipinas kung masisipag tayo guys. Kasi hindi naman, lagi namang mainit ang panahon. So, magtanim lang tayo ng maraming sili kasi number 1 yan sa ating kalusugan. Basta wag lang marami. Kunting sili lang. Halimbawa, yung isang maliit na sili na yan, hatiin mo. Tapos, hiwa-hiwain mo lang siya ng maliliit. Tapos, kung ayaw mo namang ihalo sa pagkain, gagawin mo siya parang vitamin na isabay mo siya sa pag-inom ng tubig. Kasi, napakaganda ang sili guys sa katawan. Kasi, yun, pampatulong din yun na para hindi tayo tabain ng gusto. So, ayan na guys. Ito na yung ating fried rice. Let's eat! Kain na po tayo, guys. Pero ako'y magkakamay. Maghugas ako ng kamay uli. Kanina naghugas ako, pero maghugas uli ako. So, ayan na, guys. Oh. Let's eat. Ayan na yung ating fried rice. Let's eat, guys. So, ayan na yung ating kanin. So, ayan yung ating almusal. So, maghugas muna. Kanina naghugas na ako. Pero maghugas ako. Para sigurado. Sarap ng aking fried rice. Kain tayo guys. Kain tayo. Mas maganda maghugas tayo ng kamay lagi pag kumain tayo para makaiwas tayo sa kung ano-ano mga sakit-sakit. Kasi lahat ng mga bagay-bagay na dinadala natin dito sa bahay at yung pag namamalingki tayo, minsan nahawakan na ng ibang tao yan. So, mas maganda talaga na maghugas tayo ng kamay. So, always wash your hand before you eat. Before we eat breakfast or lunch or dinner to assure that everything is clean and to prevent any illness. So let's eat, guys. Thank you, Lord, sa grasya. Sarap. Sarap. Cheers! Bilis kasi kumain eh. Makaupo nga tayo. Mas masarap pagka na-enjoy natin yung pagkain kapag tayo nakaupo. Sarap guys. Dapat talaga minsan-minsan is kain lang tayo na mindful eating para mas hindi daw tayo tataba kapag ini-enjoy natin yung pagkain.
Tapos hindi rin ako araw-araw guys nagkakarne. Mas maganda kung isda. Araw-araw isda. Isda tsaka gulay. Kasi yan ang dapat sa mga 40 plus na. Sarap ng kanin ko ngayon, hindi siya masyadong tama lang yung lambot. Sarap. Grabe guys, frozen sa labas. Minus 2 degrees Celsius sa labas. Temperature. Guys, pakita ko sa inyo saglit sa labas. Ayan. Yan ang temperature sa labas. Frozen. Ayan. Walang katao-tao kasi yung mga tao nasa trabaho na, tapos yung iba na mga estudyante sa bahay pa kasi ano ngayon, Sabado, Linggo, Lunes is holiday. So sa ano pa, Martes pa ang pasukan. So tahimik ang paligid, mga tao nasa trabaho, tapos yung mga iba nagre-relax kasi nga holiday. So ayan guys. Ayan ang temperature sa labas is sobrang lamig. So, thank you so much guys. Maraming salamat sa inyo. Thank you again for supporting my channel guys. Thank you so much. Sana wag kayong magsawang suportahan ng aking small channel guys. Thank you so much. God bless everyone. Bye-bye. Salamat po uli guys sa inyong lahat. Thank you. God bless.